Samantala, deployment at assistance ng Philippine Red Cross sa traslasyon ngayong taon, ating alamin kasama si Dr. Gwendolyn Pang, Secretary General ng Philippine Red Cross. Sec Gen, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asek Weng, at magandang tanghali sa lahat na nakikinig ng programa ninyo. Doc Gwen, ilang PRC personnel at volunteers po ang nakadeploy ngayon sa traslasyon at ano-ano po yung mga pangunahing tungkulin nila? Thank you, Asek Weng. So, meron tayong 1,262 na mga volunteers and staff, all trained. Yan sila. May doctors tayo, may nurses, may first aiders, first responders, merong rescuers, at kung ano-ano pang mga kailangan, radio operators, na nakadestino po sa iba't ibang location, dyan po sa kung saan po yung location ng ating kapistahan ng Jesus na Nazareno. Ito po ay sila po ay nag-umpisa mag-duty kahapon pa, naka 3 shift. 3 shift po tayo, every 12 hours we change shift. We change mga volunteers natin. Meron pong naka-assign po sa ating first aid stations. Meron po tayong 17 na first aid stations, nakahilera po yan. From Quino Grandstand hanggang po sa Quiapo Church. And then kasabay po ng ating first aid stations, meron po tayong water stations para po dun sa mga deboto na gustong uminom ng tubig or may dala silang mga container, they can get water from us for free para maiwasan ang dehydration. And meron po tayong 17 foot patrollers na umikot-ikot po sa mga iba't ibang lugar tulad ng may hinimatay palagi dun sa kalagitnaan ng prosesyon para po mabuhat na natin at mailabas doon sa prosesyon, no? And then meron din tayong 12 na first aiders on wheels, no? Paikot-ikot po sila para po ay makita nila yung mga incidents and then they can report to us what's going on. So, madali lang po silang hanapin kasi may mga flags po yung ating mga volunteers na Red Cross at meron din po tayong yung mga stations natin may Red Cross logo rin na malaki and meron tayong 19 ambulances na nakaabang po sa iba't ibang location dyan sa lugar na para in case we have to transport the patient, madali lang po i-transport. And meron po tayong 20 ambulances na naka-standby na malapit lang dyan sa lugar na yan para in the event of we need to augment or add to our ambulance service efforts, madali pong magpadala. May 2 rescue boats din tayo naka-assign dyan po sa Ayala Bridge para po ay in case may mahulog kasi previously may nahulog po na mga sumabay na deboto na sumabay po sa posisyon doon po sa Ayala Bridge. Kaya ngayon ay lagi tayong nakahanda ng ganyan. Then meron po tayong 17 na welfare desk. Ito po nagbibigay ng mga welfare assistance. May mga nawawala, may malibreng patawag tayo in case may gusto silang i-contact. Kasi walang signal dyan sa area eh. And then we can also check kung nasan yung mga pasyente na dala sa hospital through our welfare desk and also provide other support. Meron tayong 2 emergency field hospitals, no? Na na-set up dyan sa lugar. So, dun po sa may Cartilla, sa may KKK, meron tayong 10 ER beds and 50 ward beds po na naka-set up. And then, meron po tayong command center. Nandyan din po sa may KKK, sa may Cartilla. Yan po ay sinusuportahan po ng ating 8 Philippine Red Cross chapters mula po sa Metro Manila, tulad ng Caloocan, Malabon, Manila, Marikina, Pasay, Quezon City, Valenzuela, Rizal. Yan po yung ating mga tumutulong sa atin ngayong taon, no? Sa ating operation. So, busy-busy tayo, ASEC, kasi ang ating na-cater na mga pasyente nasa 492 na, kadamihan po dyan nagpapacheck ng vital signs, 225, 243 naman ay may minor cases tayo, tulad ng pagsusugat, galos, na-sprain, may paso sa paa, nagkaroon po ng paghihilo, may wound sa mga paa nila, sa tuhod, ganyan, may laceration, may puncture, may nakaapak na mga sharp objects. Yan po yung mga cases ng minor cases natin. And then meron po tayong mga major cases. May 10 tayong mga major cases na report. Ang ating major cases na report po ay yan po ay mga dislocated na shoulders, meron din po tayong fractured na rib cage, meron din po tayong mga deep wound. Tinahi po dyan yung iba sa ating emergency field hospital, nagbigay ng tetanus toxoid, anti-tetanus toxoid pala, and then we also have cases na mga buntis, no? na hulog and then
sumakit yung paa, 6 months pregnant to. We rush her to the hospital. Meron po tayong 4 months old pregnant dahil siguro maraki yung crowd na kinabahan siya, and then yun, nahilo. So, dinala natin sa hospital. First, we treated her in our first aid station. Then after that, we brought her to the hospital. Nakakalungkot, Asek, meron po tayong isang photojournalist, Memorial Hospital. Ito po ay sabi nila dahil po sa heart attack. Hindi naman siguro ito directly related doon sa ating kapistahan ng poon na Jesus Nazareno. However, dahil siguro sa big crowd ito, baka din meron siyang iba ng karamdaman and then pagod or whatever. Then, so maganda pa ating ito na yung mga ay nag-iisip pa lang sumabak dito, ay kung hindi magandang kondisyon ng katawan, wag na po kayong pumunta. Yung mga masama ng pakiramdam, wag na rin po kayong tumuloy. Yung mga pregnant women, wag na rin po, kasi very delicate po ang pagiging pagbubuntis. Wag na rin po pumunta, mga elderly, at saka yung mga sobrang bata, kasi po mas mahirap. And then, medyo napansin namin, Asek, this time, yung prosesyon ay medyo bumagal konti as compared last year kasi nagkaroon ng aberya doon sa karwahe or andas kasi na sira ito noong kaninang umaga, and then meron din yung tali, yung lubid ay nasira din ng mga 10:30 in the morning, kaya bumagal-bagal ang posesyon ngayong taon. Yon. Pero generally speaking, peaceful naman. Yon ang ating operation. So, Doc Gwen, bukod po sa physical na lunas, paano naman ipinatutupad ng PRC yung psychological first aid, family tracing at saka hydration support, lalo na sa mga debotong makararanas ng panic o matinding pagod, lalo na kung halimbawa nagkahiwalay sila ng kanyang kasama? Yes. So yung sa ating hydration, meron po tayong hydration station or water station, 17 po yan. Libre po ang tubig, walang bayad, no? They can just go to our water stations, katabi po ng ating first aid stations para kumuha po ng tubig, at always keep yourself hydrated. Then number 2, yung tanong nyo po, tungkol po doon sa psychosocial support, paano po binibigay, meron po tayong 17 na welfare station sa lugar na yan. Kung halimbawa, meron silang, we actually talk to them, we comfort them, and then yung mga nawawalang mga family members, nag-tracing po kami. Meron din pong tumawag, gumamit ng aming facility para tumawag ng relatives nila or kamag-anak para ipaalam na sila ay safe. So may nag-free call po. And then meron po tayong mga food packs din, no, sa mga talagang hypoglycemia. And then may referral din tayo. So yun po, very very comprehensive ang ating services, ASEC, no, kasi in-anticipate na natin yung mga pangailangan kasi ilang taon na tayo talagang sumasali sa operation ng Feast of the Jesus Nazarene. Kaya handa po tayo, and in fact, pinaghandaan po namin ang 8 million crowd kasi nang sabi ng police at ng organizer, better na maging OA sometimes, no? Sobra-sobra ang preparation kaysa sa mangailangan tayo, wala naman tayo magamit. So kaya talagang pinaghanda ng maigi ito. Yun po, Asek. So, Doc, ano po yung protocol ng PRC kung sakaling magkaroon ng crowd-related incidents gaya ng stampede, mass fainting o sabayang medical emergencies? Meron po tayong expertise, no, sa mass casualty events. Nandyan po yung mga trucks namin, yung mga ibang assets namin na that we can use for mass transport. Yung ating mga kits, no, first aid kits ay for mass response. So, kasi pag itong malaking crowd, no, yung aming dalang gamit din ay for madami. And then meron po tayong Red Cross 143 volunteers na nandyan po nakakalat sa iba't iba pong mga area. Naka-alert po sila, nakaabang po sila na in case we need extra manpower, bukod sa 1,200 po, ay meron po tayong 5,000 additional na naka-identify na we can mobilize to help us, no, for this mass cash, in the event that there will be a mass casualty event. Pati po mga first aid kit namin pang mass casualty po yan, ang ating mga dalang mga equipment.
Now, ang namin, yung mga tao, handa ba sila in case of a mass casualty event or may stampede? Pag may stampede, ano bang gagawin natin? Very important, no? You do not go against the flow of the crowd. Pag halimbawa ang crowd ay papunta sa harap, papuntang harap, no, forward, wag kang papuntang likod, no, o humarap at mag-about face at kasi madadapa ka at madadaganan ka, maaapakan ka. In the event na hindi mo na control, nadapa ka, siguro sikapin mo na makatayo agad, no? Gumulong kayo papuntang side, kung saan ang mas malapit sa end ng road, sa kalsada, sa edge ng road, para hindi kayo matapakan, no? And then in the event na wala na tayo magawa, di kayo nakatayo, di kayo naka-roll over papuntang side, ay mag-fetal position po tayo to protect the very delicate organs ng ating body para hindi maapakan, no? Mag-fetal position, yung parang baby position, yan, para may mag-protect, no? Pero syempre, lahat po ng dadalo, isikapin natin na wag pong mag-panic, wag pong magmadali dahil ito po ay hindi kayo makakaganda sa lahat, no? So bigayan po tayo para walang stampede, walang madali-madali para hindi po masasaktan. So sikapin po natin na ito ay maging isang mapayapa at ligtas na kapistahan ng puon na Jesus Nazareno. Alright, alam po namin, Doc Gwen, na kayo po ay busy-busy ngayong araw na to, kaya marami pong salamat sa inyong oras, Dr. Gwendolyn Pang, Secretary General ng Philippine Red Cross.